Kuban mga tao nag-ingon na. Ang 666 man na. Unsay iyang isuti final word. Titulo niya, pangalan pa niya. The Papacy's title, Vicarious Filii. Kalalabasan, kapatid, 666. May isang evangelist pumunta sa Roma, sa Vatican. Nakita nila doon yung tiara, yung korona ng Pope. At sa korona ng Pope, pinicturan niya ito. Ang picture, bit-bit niya pa uwi. Nakita ng isa sa mga artists. Ang ginawa ng artist, doon sa korona ng Pope, tiara ang tawag, ang ginawa niya, nilagyan niya ng Vicarious Filii para lang ma-illustrate. Wala doon sa tiara. Pero dinagdagan niya ng word na Vicarious Filii. Ngayon, ito pong picture na ito, nilagay sa query column. Question and answer ito sa Mystery Magazine. Ang tanong, meron bang original picture sa tiara ng Pope na merong Vicarious Filii? Ang sagot po ng Ministry Magazine, meron ipinadala na ang term na ginamit nga nila ay dubious picture of tiara. Bakit dubious, kapatid? Ang kwento ganito. Years ago, merong isang evangelist nag-secure ng pictures of tiaras of the Pope. Ang ginawa ng artist nito, number 4, inattempt niya, ginawa talaga niya. Nag-re-illustrate siya. Yun ang purpose niya. Na mayroong pangalang Vicarious Filii. Just for illustration. Pero sa pag-illustrate niya, di nagustuhan ng General Conference o ng magazine. Kasi ang picture altered. Anong ibig sabihin ng altered? Dinagdagan. Hindi na yung original. Nabago ngayon. Yon ang pag-amin mismo, mga kapatid. Sa isang pastor ng Seventh-day Adventist, sa matagal na nilang kasinungalingang ikinakalat sa publiko. Umamin na mismo si SDA Pastor Cesar Dizon ang modus ng Seventh-day Adventist Church sa kanilang matagal na at kinopya din ito ng Iglesia ni Cristo na atake na ang tiara daw ng Santo Papa ay may nakalagay na Vicarious Filii, Vicar of the Son of God. Nasa tiara daw umano yan. Pero inaamin nila ang kumakalat na larawan ay artist illustration lang daw. Ibig sabihin, totoong walang nakasulat sa papal tiara na Vicarious Filii. Pero nilagyan lang ng SDA artist Vicarious Filii in order to illustrate para mapaniwala ang tao. So, ang tanong, alam pala nila na kasinungalingan altered ang ginawa nila, kinopya naman ng Iglesia ni Cristo, bakit hanggang ngayon, paulit-ulit na ginagamit ng mga SDA evangelist, SDA preachers, SDA pastors bilang ebidensya laban sa Santo Papa sa simbahang Katoliko na ang tiara ay may nakalagay na Vicarious Filii. So ibig sabihin, mga kapatid, itong ginagawa ng Seventh-day Adventist na kinopya ng Iglesia ni Manalo ay isang malaking propaganda laban mismo sa simbahang Katoliko. Ang pagpakalat nila sa larawan ng tiara na may Vicarious Filii at iniugnay nila ang 666 base sa historical facts, mga kapatid, ay hindi totoo. So kapag ang isang argumento ay nakasalalay ito sa piking larawan at sa maling impormasyon, hindi iyon katotohanan, kundi matinding paninira at pagkakalat ng kasinungalingan na ginawa ng Seventh-day Adventist laban sa simbahang Katoliko. At ito ang tatalakayin natin.
Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong. Muling makasama ninyo sa pagkakataong ito. Inanyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang. At pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. Para makatulong kayo sa pagpalaganap. Dami kasi ang na biktima nitong maling akala sa Seventh-day Adventist, no? Imagine, kaya nila na magpakalat ng kasinungalingan laban sa simbahang Katoliko. Alam niyo naman, at kinopya ito ng Iglesia ni Cristo. Kinopya din ito ng grupo nila ni Bro Eli Soriano. Pero binago, bago namatay si Eliseo Soriano, binago niya yan. So, mga kapatid, bago dyan kung saan man kayo nagsubaybay, lalo na sa iba't ibang bahagi sa ating bansa, inaniyahan natin, huwag kalimutan na ilagay ninyo ngayon kung saan kayo nakabase. Oh. At lalo na sa iba't ibang bansa para malaman natin saan nakaabot ang ating talakayan ngayon. Oh, i-comment lang. Okay? So, di na natin pa tatagalin pa mga kapatid. Matagal na itong grabe ang banat nila. Isa pa, itong si Mr. Edwin Colpan, pastor ng Seventh-day Adventist. Ito ang napakapaborito niyang topic na paulit-ulit sa social media. Ang Papa daw ang katuparan at sa tiara daw nakalagay Vicarious Filii. Kung mapaabot ito kay Mr. Colpan, ang videong ito na pagsagot natin, bahagi lang ito, mamaya pagpatuloy natin yung mahaba niya na video. Isa-isahin natin. Mr. Colpan, Mr. Edwin Colpan ng Seventh-day Adventist. Inaanyayahan kita na haharap sa isang maginoong talakayan pampublikong debate. Kaugnay sa paksang ito. So huwag kang magtatago lang sa social media. Dahil pag hindi mo tanggapin itong aking paanyaya na magharapan tayo sa paksang ito, ibig sabihin, alam mo na ang ikinakalat mo ay isang kasinungalingan at hindi mo kayang tindigan. Ito si Mr. Edwin Colpan. Ingon sa pinadayag 13:18, gikinahanglan nining kaalam, kaniya nga may kasalabutan, Si Edwin Colpan ito, tinatalakay niya ang Pahayag Kapitulo 13, Cebuano, kasi mga kapatid, no? Kadalasan sa kaniyang pagtalakay Cebuano. Pastor ito ng Seventh-day Adventist. So, iniugnay niya ang Santo Papa sa Pahayag Kapitulo 13 versikulo 18 na kailangan dito ang karunungan. Tama. Kailangan ang karunungan. Maaring malaman ng sino mang matalino. Ang makaalam. So, ang sinabi, kailangan dito ang karunungan. Hindi kailangan ang kamangmangan, kundi karunungan. At ito ang palaging tinatalakay. May nagpadala sa akin na Seventh-day Adventist kasi sa videong ito na. Ating sasagutin at inaniyahan natin si Mr. Edwin Colpan kung naniniwala ka na itong ikinakalat mo sa social media at lalo na sa paulit-ulit mong pagtalakay ay katotohanan. Haharap ka sa isang maginoong talakayan. Public debate. Kaugnay dito.
tindigan mo sa ngalan ng Seventh-day Adventist at ako ang titindig din sa ngalan sa Catholic Faith Defenders. Tandaan natin, kung hindi mo tanggapin ang paanyaya ko, Mr. Colfan, yon ang palatandaan na di niyo kayang tindigan ang ikinakalat ninyong kasinungalingan. Tuloy natin. Kwintang numero sa mananap nga mapintas, ipakwinta gani. Oh, yon ang sabi ni Mr. Colfan. Kailangan talaga umano ang katalinuhan dito. Kailangan ang karunungan para ipabilang daw ang kahulugan ng bilang ng halimaw. Oh. Tutuloy natin. Sumadaha. Oh, ipabilang, sumadaha. Ipabilang. Cebuano ito. Di ko sure kung saan nakabase. Asa ka nagbase karon Mr. Edwin Colpan. Cebuano. Pero kung gusto ka na talagang haharap sa magidoong debate, gawin natin sa Tagalog dahil hindi lahat na mga nagsubaybay ay makaunawa ng Cebuano. Kaya ipaabot ko sa inyo, ipaabot ninyo ito na video kay Mr. Edwin Colpan, isang pastor ng Seventh-day Adventist, mga kapatid, na ito talaga ang espesyalista niya sa about revelation, na iniugnay niya ang Papa. So, kaya, inaanyayahan kita, Mr. Colfan, na haharap ka sa isang magidoong talakayan, tindigan mo itong paulit-ulit na ikinakalat mong kasinungalingan sa social media at sa mga lecture mo. At pwede kang mag-message sa akin, sino man sa Seventh-day Adventist na nagsubaybay sa atin, ipaabot ninyo ito kay Mr. Edwin Colpan na pastor ninyo. Ang mga tao baya nga nanalipod ni ining 666 kay yon ang mga tao daw umano na pinagtanggol ang 666. Sino ba yung mga taong pinagtanggol ang 666? Ha? Meron bang mga tao na ipagtanggol ang 666? Pinagtanggol ng mga depensor, hindi ang 666 kundi ang kasinungalingang ikinakalat ng Seventh-day Adventist, Mr. Colpan. ngalan nga Vicarious Filii. Tunawon ninyo na nga ngalan. Usa kini ka Latin nga pinulungan. Vicarious Filii daw. Ang Vicarious Filii isang Latin language. Totoo naman na ang Vicarious Filii isang Latin language. Okay, pero ang tanong, totoo bang nakasulat yan sa tiara? Yun ang problema, Mr. Colpan. Bakit? Dahil, kung tingnan natin ang original na tiara, mga kapatid, alam nyo? Wala yan sa tiara. Wala talaga yan sa tiara. Sandali ating pakita ngayon ang tiara. Pakita natin ang tiara. Kaugnay diyan kay Mr. Edwin Colpan dahil matagal na nila itong paulit-ulit. Ito. Nakita nyo ba yung tiara? So, pansinin ninyo sa mga nagsubaybay, may nakasulat ba diyang Vicarious Filii sa tiara? Di ba? Walang nakasulat na Vicarious Filii. Tingnan nyo. Asan ang nakasulat diyan na Vicarious Filii? Di ba? Wala Walang nakasulat na Vicarious Filii sa tiara. Taliwa sa inulit-ulit ng mga Seventh-day Adventist na nakalagay daw umano sa tiara ang Vicarious Filii. Pero napansin niyo, asan diyan ang Vicarious Filii? May nakita ba kayong Vicarious Filii diyan sa tiara? Wala
Yun lang ang propaganda ng Seventh-day Adventist, propaganda ng Iglesia ni Manalo. At sa iba pang grupo, na ang tiara may nakalagay daw na Vicarious Filii. Kitang-kita nyo naman ang original tiara, mga kapatid. O, saan diyan? Ang nakalagay na Vicarious Filii sa tiara. Wala naman. Diba? Kaya, kahit ba si Mr. Cesar Dizon sa kanyang lektora, tinitindigan niya na Ito ay makita mo mismo sa ulo ng Pope na ang layer ay 3. Diyos sa langit, sa lupa, even to the lower region. Kopya ating tinan, mga kapatid. Ito yung title niya. Ang sabi ng Biblia, bilangin ang kanyang pangalan. And that's the title name. Name niya yon, title name niya. Titulo niya, pangalan pa niya. The Papacy's title, Vicarious Filii. Kalalabasan, kapatid, 666. Bakit? Vicarious, 112. Total mo. Filii, 53. D, 501. Total mo, 666. Wala kang binago. yan. Yan ang mga propaganda sa Seventh-day Adventist, mga kapatid. Pero palpak sila diyan. Bakit? Balikan natin si Mr. Colfan ng Seventh-day Adventist. Nga ang iyang kahulugan, puli sa anak sa Dios. Ako, mas mabuti pa, Mr. Colfan, na mag-study ka ng Latin. Puli sa anak ng Diyos. Vicarious Filii daw. Puli sa anak ng Diyos. Oh. Ha? Tingnan mo kung ano ang Latin sa Vicar of the Son of God. Oh, dapat 'yon ang tingnan mo, Mr. Ang Latin, Vicar of the Son of God. Dahil ang Vicarious Filii, Vicar of God ang tama diyan, no? Vicar of God. Pero hindi yan titulo ng Papa. Hindi yan titulo ng Papa, Mr. Colpan. Kaya nga, inanyayahan kita. Okay. Na haharap sa isang debate kung kaya mo, Mr. Colpan, sa ngalan sa Seventh-day Adventist. Tuloy natin. Vicarious, Mga kapatid, payag ba kayo na itong si Mr. Colpan na nagkakalat ng kasinungalingan sa social media, dapat haharap sa isang maginoong talakayan? Payag ba kayo? Comment kayo dyan. No? Kung sino man ang nakakilala nitong si Mr. Colpan, ipaabot ninyo ang videong ito. Okay, tuloy natin. maunay gikuhaan anang pulong Vice President. Vicarious daw, diyan nang galing ang Vice President. Asan kaya niya galing yan? Vice Mayor, Vice Mayor, diyan umano nang galing. meaning puli sa presidente, puli sa Ang Vice daw, uli kahalele. Vice. Diha kwa ka ng pulong Ito, mga miyembro ng Seventh-day Adventist, ang inusinti talaga. Vicarious. Fili, anak. Di, Dios. Sa ato pa, Vicarious Filii. Filii, anak. Sabi ni Mr. Kaufman. At ito ang iginiit nila, nasa tiara daw yan. Vicarious Filii, puli sa anak sa Dios. Ug Puli sa anak sa Diyos, Vicarious Filii. maunay title ni ining gahom sa gamayng gingharian nga nahimong dako. So, title daw umano sa maliit na kaharian na nagiging malaki. Pero, kahit pa si Dizon, ginagamit niya yan na propaganda, alam nyo, inaamin naman Mr. Dizon, yung ginawang pag-alter ng Seventh-day Adventist sa tiara. Dahil pinakita ko na sa inyo ang tiara, mga kapatid,
na wala namang nakasulat talaga na Vicarious Filii sa original na tiara. Ang tanong, kung nakita ninyo dito, nasaksihan ninyo na wala talagang nakasulat na Vicarious Filii, bakit pagdating na sa Seventh-day Adventist at sa Iglesia ni Cristo, may tiara silang pinakita na nakasulat na Vicarious Filii? Dahil ito ang pag-amin ng Seventh-day Adventist. May isang evangelist pumunta sa Roma, sa Vatican. Nakita nila doon yung tiara, yung korona ng Pope. So, may evangelist ng Seventh-day Adventist pumunta sa Vatican. Nakita niya ang tiara. Anong nangyari? At sa korona ng Pope, pinicturan niya ito. Ang picture, bitbit niya pa uwi. Nakita ng isa sa mga artists. Nakita sa isa sa mga artist. Dinala niya ang picture ng tiara. Ito ang malinaw na pag-amin ng pastor ng Seventh-day Adventist sa deception na ginawa nila. Ang ginawa ng artist, doon sa korona ng Pope, tiara ang tawag, ang ginawa niya, nilagyan niya ng Vicarious Filii para lang ma-illustrate. Yan. Paano ngayon? Galing sa bibig mismo ng pastor na si Mr. Cesar Dizon Jr. Ang artist ng Seventh-day Adventist ang naglagay ng Vicarious Filii sa tiara. O di inamin na. Inamin na nila. Wala doon sa tiara. So wala pala sa tiara, mga kapatid. Atensyon sa mga Seventh-day Adventist, na naniniwala nitong ikinakalat nila ni Dizon noon at ikinakalat nila ni Kaufman noon, na itong si Mr. Edwin din, na pastor ng Seventh-day Adventist, na sa tiara daw ng Santo Papa nakalagayan. Kaya nga, ulitin ko, gusto kong ipaabot kay Mr. Edwin, na pastor ng Seventh-day Adventist, sana panindigan mo itong kumakalat na video na ikinakalat mo mismo sa mga lektora mo. Alam ko na may mga Seventh-day Adventist na nagsubaybay ngayon. Alam ko na maraming Seventh-day Adventist na nanood ngayon. Kaya mga kapatid, kung kaya ni Mr. Edwin, kung may mukha silang haharap sa publiko, kahit pa na inaamin na ito palang tiara na ipinakita nila na may Vicarious Filii, gawa-gawa lang ng Seventh-day Adventist. Artist ng Seventh-day Adventist. Balikan natin si Mr. Dizon, pastor din. Nakita ng isa sa mga artists. Ang ginawa ng artist, doon sa korona ng Pope, tiara ang tawag, ang ginawa niya, nilagyan niya ng Vicarious Filii para lang ma-illustrate. Wala doon sa tiara. Pero dinagdagan niya ng word na Vicarious Filii. Ngayon, ito pong picture na ito, nilagay sa query column. Question and answer ito sa Mystery Magazine. Ang tanong, meron bang original picture sa tiara ng Pope na merong Vicarious Filii? Galing na mismo yan sa pastor ng Seventh-day Adventist. Ang tanong daw, meron bang original na tiara na nakalagay Vicarious Filii? Ang sagot po ng Ministry Magazine, mayroon ipinadala na ang term na ginamit nga nila ay dubious picture of tiara. So, galing na sa kanila mismong Ministry Magazine, kinumpirma na ito palang pinaulit-ulit na ipinakita ng mga Seventh-day Adventist, mga kapatid, sa publiko at sa social media na tiara na may nakalagay na Vicarious Filii. Abay, huwad! Bakit dubious, kapatid? Ang kwento ganito. Pakinggan ninyo ang isang pastor. Minsan, pala, kahit nagiging kadalasan na ang pagpakalat nila ng kasinungalingan, may pag-aamin pa rin. Years ago, merong isang evangelist nag-secure ng pictures of tiaras of the Pope. Yan. Evangelist ng Seventh-day Adventist ng secure. Anong
anong ginawa matapos nag-secure? Ang ginawa ng artist nito, number 4, inattempt niya, ginawa talaga niya. Nag-re-illustrate siya. Yun ang purpose niya. Na mayroong pangalang Vicarious Felidi. Just for illustration. Pero sa pag-illustrate niya, di nagustuhan ng General Conference o ng magazine. Kasi ang picture altered. So, inamin nila mga kapatid, ang picture altered. Di nagustuhan daw ng Ministry Magazine. Anong ibig sabihin ng altered? Dinagdagan. Hindi na yung original, na bago ngayon. So dinagdagan, hindi ang original. Kaya, kung dinagdagan, hindi original, at inamin ni Mr. Dizon na altered pala yun, piki pala yun, ang tanong, bakit ito ang paulit-ulit niya na pinatunayan sa publiko na sa tiara may nakalagay na Vicarious Filidi? Ito ay makita mo mismo sa ulo ng Pope na ang layer ay 3. Diyos sa langit, sa lupa, even to the lower region. Kopya ating yan pa din. Diyos sa langit, sa lupa, and even sa lower region. Kaya nga, kung si Mr. ipaabot din ninyo, Dizon, panindigan niya yan na yun ang kahulugan sa tiara, na haharap siya sa isang public debate, mas mabuti. Tuloy natin. Yan mga kapatid. Ito yung title niya. Ang sabi ng Biblia, bilangin ang kanyang pangalan. And that's the title name. Name niya yon, title name niya. Titulo niya, pangalan pa niya. The Papacy's title, Vicarious Filidi. Kalalabasan kapatid, 666. Bakit? Vicarious, 112. Total mo. Filidi, 53. D, 501. Total mo, 666. Wala kang binago. Wala daw binago. Anong walang binago kung inamin mo na napiki ang tiara? Ha? Di, may nabago? May isang evangelist pumunta sa Roma, sa Vatican. Nakita nila doon yung tiara, yung korona ng Pope. At sa korona ng Pope, pinicturan niya ito. Ang picture, bit-bit niya pa uwi. Nakita ng isa sa mga artists. Ang ginawa ng artist, doon sa korona ng Pope, tiara ang tawag, ang ginawa niya, nilagyan niya ng Vicarious Filidi para lang ma-illustrate. Wala doon sa tiara. Pero dinagdagan niya ng word na Vicarious Filidi. Ngayon, ito pong picture na ito, nilagay... So wala sa tiara. Di, may nabago? Binago nila ang original? At bakit yun ang paulit-ulit nila? Pagkatapos, balikan natin si Mr. Edwin Colfan na pastor. Ang nakasulat sa Revelation chapter 13, verse 18 ay pangalan ng tao. Ingon sa pinadayag 13:18, gikinahanglan ining kaalam kaniyang Kailangan ang katalinuhan. Tandaan ninyo, katalinuhan ang kailangan, hindi kamangmangan. Pero, yung pag-altered at pag-amin sa publiko mga kapatid, di ba isang tunay na kamangmangan yon? kasalabutan, ipakwintang numero sa mananap. Dahil, bakit kamangmangan? Dahil, sa matagal na panahon na ginagamit nila yun na propaganda, sila ra mismo ang nagbukingan ngayon. Nga mapintas, ipakwinta gani, sumadaha. Ipabilang, bilangin umano. Ang mga tao baya nga nanalipod ni ining 666 kay Yung mga tao daw umano na dumidipinsan itong 666. Sige, Mr. Colfan, sana hindi ka magtatago lang sa loob ng simbahan. Sana haharap ka sa isang maginoong talakayan. Kung kaya mong panindigan itong ikinakalat mo sa social media. Inaanyayahan kita, Mr. Colfan, kung maaari, pwede kang mag-contact sa akin, magharap tayo sa isang maginoong talakayan, kung kaya mong panandigan, kung may mukha kang ipakita sa publiko
na itong ikinakalat mo'y katotohanan. Pero, kung ayaw mong tanggapin ang offer ko na magharap tayo sa isang talakayan, isa na ang ibig sabihin, wala kang mukhang iharap sa publiko dahil alam mo na nagkakalat ka ng kasinungalingan. Cebuano siya. Ipaabot ko sa imo sa Cebuanong pinulungan. Mag-atubang ta sa publiko nga talakayan Mr. Colpan. Kini nga topic. Kay mao man ni ang imong gibalik-balik. Ha? Kung dili ka mo atubang aning niya, buot ipasabot, wala kay nawong nga mo atubang sa publiko tungod kay sayod ka nga bakak ang imong gipakalat. Hope nga makaabot kini kay Mr. Kulpan. Ha? Okay. Ngayon, ang nakasulat, kaya nga, ang malinaw na nakasulat sa Pahayag, Kapitulo 13, versikulo 18, kailangan dito ang karunungan. Tandaan natin ha, karunungan, hindi kamangmangan. Maaring malaman umano ng sino mang matalino. Matalino ha, hindi yung bobo. Ang kahulugan ng bilang ng halimaw. Sapagkat ito'y bilang sa isang pangalan ng tao. Ang bilang ay 666. Ano daw ang bilang? Pangalan ng tao. Ngayon, kung pangalan ng tao. Kung ang pinakita nila, mga kapatid, ay Vicarius Filii. Vicarius Filii ba pangalan ng tao? Palpak na. Dahil sabi nila titulo. Pero, ang tanong, si Ellen Goldwhite ba na founder ng Seventh-day Adventist, ang pangalan ba niya ay hindi tatamaan sa bilang 666? Parang hindi bias, mas mabuti na si Pastor Cesar Dizon Jr. ang pakinggan natin. Itong Ellen White na sinabi mo, na 666, paano mo ito siya mailapat mo kay Ellen White? Yan. Diba? Malinaw? Paano mo malapat? At may pinakita pa siya kung paano malapat ang 666 kay Ellen White. Itong Ellen White na sinabi mo, na 666. Yan. Tingnan niyo mga kapatid. Ellen White na sinabi na 666 daw. Paano malapat? Paano mo ito siya mailapat? Mailapat. Tingnan niyo. Ang pangalan, Ellen Goldwhite. At mo kay Ellen White. 666. Ngayon, meron kaming aklat na ang may akda si Ellen Goldwhite. Tuwing ginagamit namin ito sa debate, isa sa mga pahayag ng mga SDA, alam niyo mga kapatid, yung pahayag ng SDA, hindi yan sa amin. Hindi yan sa Seventh-day Adventist na aklat. Pero paano ngayon? Mismo si Cesar Dizon na pastor ninyo, inaamin niya na ang aklat na ginagamit namin kung saan mabasa na si Ellen Goldwhite ay isang huwad na propeta, ay talagang kay Ellen Goldwhite. Pakinggan ninyo ang pastor ninyo. Pati si Ellen White nagsasabi siya bula ang propeta. Dito sa libro ni Ellen White na Ang Dakong Away o The Great Controversy, sa Cebuano itong pagkasabi. Gitagna kini ni Jesus sa kasayuran nga ang isyu bahin sa tagna sa nahimong labing dako nga pagsuta alang kanila sa katapusan mga adlaw. Og manggula ang daghang mga bakakon nga manalagna, false prophets, og magapasalaag sa kadaghanan, Matthew 24:11, alang sa dugang ang sa kalaman ninyo mga higalag, mga kaigsunan nga naminaw, ibig sabihin karagdagang kaalaman. Okay? Besides dito sa sinabi niya, may karagdagan pa sang sinasabi, alang sa dugang nga pagpasanto, gihatag sa Dios kini nga mga pulong ngadto kang Juan, nga hinigugma, dili ninyo tuuhan ang tanang espiritu. Apan sulayi ninyo ang mga espiritu kung iya ba kini sa Dios.
Kay daghang bakakon nga manalagna namang manungha sa kalibutan. Uno 1:4-1. Hinuon lakip na si Ellen White. Alright, i-translate natin sa Tagalog ha. Hinulaan ito ni Kristo Jesus sa kaalaman tungkol sa bagay ito sa kanyang hula na pagsabi na ito ay isa sa pinakamalaking dapat alamin na sa huling mga araw magsilabas ang mga bulaang mga propeta at kanilang linlangin ang karamihan. Matthew 24:11. Para sa karagdagan ng pagpapaunawa o pagpapaintindi, binigay ng Diyos sa kay Juan ang mga salitang ito na hinigugma, na iniibig. Huwag ninyong paniwalaan ang lahat ng espiritu, kundi subukin ninyo ang mga espiritu. Ano daw ang sabi? May mga espiritong magsilabas. Sabi niya dito, subukin. Subukin ninyo ang mga espiritu kung ito ba ay sa Diyos. Sapagkat maraming mga bulaang mga propita na magsipaglabas sa sanglibotang ito. 1:4. Kalakip niya ani si Ellen White. Nako, sa daming lalabas ng mga bulaang propeta, kalakip na si Ellen White. Nasa aklat ni Ellen White yan. Yung mga Seventh-day Adventist na nagsasabi, hindi yan amin. Paano ninyo ngayon pasinungalingan na galing mismo sa bibig ni Mr. Cesar Dizon, inaamin niya na aklat, binasa niya si Buano at kaniya pang binasa, isinalin sa Tagalog. Oh, balikan natin. Pati si Ellen White nagsasabi siya bula ang propeta. Dito sa libro ni Ellen White na Ang Dakong Away o The Great Controversy, sa Cebuano itong pagkasabi. Oh, so, sa aklat ni Ellen White, The Great Controversy, ang malaking labanan, digmaan. Oh. Si Ellen White ang nagsabi na ano? Pati si Ellen White nagsasabi siya bula ang propeta. Dito sa libro ni Ellen White na Ang Dakong Away. Ngayon, paano yan pasinungalingan sa Seventh-day Adventist? Hindi yan amin. Galing mismo sa inyong pastor yan. Kay Ellen Goldwhite yan na aklat. Yung mga evangelist at defensor ng Seventh-day Adventist na nagsasabing hindi daw sa ila. Bakit hindi sa kanila? Mabasa naman talaga. Ano yung mabasa? Ibalik natin ha. Pakinggan yung mabuti kung hindi ba sa inyo ang aklat na itong ginamit namin. Pati si Ellen White nagsasabi siya bula ang propeta. Dito sa libro ni Ellen White na Ang Dakong Away o The Great Controversy, sa Cebuano itong pagkasabi. Gitagna kini ni Jesus sa kasayuran nga ang isyu bahin sa tagna sa nahimong labing dako nga pagsuta alang kanila sa katapusan mga adlaw. Og manggula ang daghang mga bakakon nga manalagna, false prophets, og magapasalaag sa kadaghanan, Matthew 24:11, alang sa dugang, ang sa kaalaman ninyo mga higalag, mga kaigsunan nga naminaw, ibig sabihin karagdagang kaalaman. Okay? Besides dito sa sinabi niya, may karagdagan pa siyang sinasabi, alang sa dugang nga pagpasanto, gihatag sa Dios kini nga mga pulong ngadto kang Juan, nga hinigugma, dili ninyo tuuhan ang tanang espiritu. Apan sulayi ninyo ang mga espiritu kung iya ba kini sa Dios. Kay daghang bakakon nga manalagna namang manungha sa kalibutan. 1:4-1. Hinuon lakip na si Ellen White. Alright, i-translate natin sa Tagalog ha. Hinulaan ito ni Kristo Jesus sa kaalaman tungkol sa bagay ito sa kanyang hula na pagsabi na ito ay isa sa pinakamalaking dapat alamin na sa huling mga araw magsilabas ang mga bulaang mga propeta at kanilang linlangin ang karamihan. Matthew 24:11. Para sa karagdagan ng pagpapaunawa o pagpapaintindi, binigay ng Diyos sa kay Juan ang mga salitang ito na hinigugma, na iniibig. Huwag ninyong paniwalaan ang lahat ng espiritu,
kundi subukin ninyo ang mga espiritu. Ano daw ang sabi? May mga espiritong magsilabas. Sabi niya dito, subukin. Subukin ninyo ang mga espiritu kung ito ba ay sa Diyos. Sapagkat maraming mga bulaang mga propita na magsipaglabas sa sanglibutan ito. 1:4. Kalakip niya ani si Ellen White. O, see? Maraming mga bulaang propeta na magsilabas. Nasa aklat yan ninyo. Mga bulaang propeta na magsilabas. Kalakip na si Ellen White. At ulitin ko, posibleng nanood ngayon si Pastor Edwin Culpan ng Seventh-day Adventist. At inanyayahan kita, Pastor, na magharap tayo sa isang maginoong talakayan kung sakali panindigan mo na itong ikinakalat mo sa social media at sa lecture na ang Santo Papa ang katuparan sa 666 sa Revelation chapter 13 verse 18 ay kaya mong panindigan at panindigan mo talaga na ang nakasulat diyan ay tumutukoy sa Santo Papa. So, hope na tanggapin mo yung paanyaya ko sa inyo, Mr. Colpan, ha? At huwag kang magtatago at huwag kang matatakot. Ipaabot ninyo mga Seventh-day Adventist. Paano ninyo ngayon tutulan yung pahayag na narinig ninyo na saksihan na altered pala yung tiara, inaamin na nila. Sila mismo galing sa kanila. Altered ang tiara na nilagyang Vicarious Filii. At inaamin din nila. Aklat nila yung binabasa ko na si Ellen Goldwhite ay isa sa mga bulaang propeta. Inaamin din nila. Pero kadalasan sa mga Seventh-day Adventist, sabihin nila, hindi yan amin. Gawa-gawa lang ninyo yung mga Katoliko. Paano ninyo tutulan itong pastor ninyo na si Mr. Cesar Dizon na binasa niya at inamin niya na sa inyo talaga yon. Si Ellen Goldwhite talaga yon ang may akda sa naturang aklat. Paano niyo yan tutulan? Huwag niyong sabihin na nagkamali itong pastor ninyo na si Pastor Cesar Dizon Jr. at kayo mo'y tama. Diba? Galing sa Cebuano. Binasa pa niya. Isinalin pa niya sa Tagalog. Kaya sa mga nagsubaybay ngayon, lalo na sa mga nadala sa Seventh-day Adventist, hindi ko layunin na saktan ang inyong damdamin. Pero sa ating pagtalakay dito, mga kapatid, sana buksan ninyo ang inyong isipan. Huwag kayong magpadaya. Dahil nanganganib, pag madaya tayo sa pananampalataya, pati ang ating kaluluwa ay nanganganib. Maraming salamat, hanggang sa muli.